Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ang ituturo ko po sa inyo ay yung lagi pong nagagamit ng mga Amerikano at yan yung salitang though. Okay? Marami pong gamit ang though, pero ang ibibigay ko sa inyo ay yung laging ginagamit nila. Okay? Kaya nakalagay dito ay unang gamit. Okay? Sana tapusin nyo para gumaling po agad kayo sa English kasi gamitin nga po ito ng mga Amerikano. So, umpisa na po agad natin. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Okay. Dito po sa paggamit po natin ng though ay meron po tayong dalawang mensahe. Yung unang mensahe, positibo. Yung pangalawang mensahe, negatibo. Okay? Ang ibig ko sabihin sa positibo, meron kang gustong gawing action na 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 gusto mong ituloy. Yun yung positibo. Yung sinasabi kong pangalawang mensahe na negatibo, yun naman yung mensahe na kokontrahin na hindi matuloy yung action doon sa unang mensahe natin. Yun po yun. Kaya meron tayong dalawa. At para makontra noong pangalawang mensahe, yung unang mensahe, gagamit tayo ng though o nga lang. Yan ang gamit ng though para makontra yung ideya noong unang mensahe natin. So, tandaan nyo na. Okay? Pero ang tatandaan nyo rin po, ang though po ay nag-iiba-iba ang posisyon. So ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay yung laging ginagamit ng Amerikano kung saan ay inilalagay po nila yung though sa dulo. Okay? At kapag inilagay po sa dulo yung though, ang pagkakatagalog po dyan ay nga lang. Okay? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Gusto ko na bilhin iyon. Gusto ko na bilhin iyon. Yan yung una po nating mensahe na positibo. Na yan yung gusto kong gawing aksyon. Pero yung isusunod ko po ay ipapaalam ko sa inyo na medyo may kontra sa pagbili. Okay? At para makontra ko yun, lalagyan ko ng though. Okay? At saka yung ideya ng pangalawang mensahe natin ay medyo magbibigay ng negatibo dun sa unang mensahe natin. At ito po yung aking ginawang halimbawa. Iyon ay sobrang mahal nga lang. Yan. Kung mapapansin nyo, sinasabi ko, sobrang mahal yung gusto kong bilhin. Diba? So, negatibo na yun. Okay? So, yung nga lang dyan, yan yung though. Okay, na nagbibigay senyales na tayo ay kumokontra. Okay, dito sa unang mensahe natin. So, pag in English po ito, yung iyon ay sobrang mahal nga lang, it is so expensive though. Yung it, iyon, yung is, ay, yung so, sobrang, yung expensive, mahal. Yung though, nga lang. At wag niyong kakalimutan yung comma. Kasi hiwalay po yung though sa sentence natin. Okay? Nakahiwalay. So, ganyan lang po kadali. Okay? Ang pag-unawa po ng though na laging gamitin ng mga Amerikano. Okay? So, yung though ay nga lang. Kung gusto nyo pa pong mag-practice, meron pa po tayo ditong dalawa na pwede nyong gamitin. I-partner nyo itong scary dito sa panoorin. Tapos itong bitter dito sa inumin. Okay? Meron nga pala po ako nilagay ditong panoorin pero walang ito o iyon. Kasi ganyan naman po tayo magtagalog, 'di ba? Gusto ko na panoorin. Pero hindi na natin sinasabi yung iyon o ito, 'di ba? May pagkakataon na ganun. Pero pag i-translate nyo sa English po yun, dapat isasali nyo pa rin yung ito o iyon para maging kompleto po yung inyong English na mensahe. Kasi ang dahilan po niyan, yung salitang watch po ay tinatawag na transitive verb. Ibig sabihin ng transitive verb, nangangailangan niya ng iba pang salita para makompleto yung ideya niya sa English. Kung sa Tagalog, okay lang na hindi ilagay yung ito o iyon. Sa pag in English na po yung panoorin na tinuturing na transitive verb, nangangailangan na ilagay mo yung ito o iyon. Kasi yung it bilang iyon o ito, yun yung taga-kompleto sa kanyang ideya.
Okay? Na lagi ko pong itinuturo. Kaya pag ito pong gusto ko na panoorin, kapag in English po yan, I want to watch it. May it pa rin. Bilang ito o iyon. Okay? So, sana naunawaan nyo po ng maigi yung paggamit po ng though. Okay? Sa madaling pamaraan. So, guys, sana naman po, maiki-share naman po ito sa ibang platform na meron kayo. At sana po, pag-aralan nyo maigi. Okay? Maraming salamat po.